May mga batang hindi isinilang para sa mundo, kundi para sa dilim. Ito ang mga salitang paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Alon tuwing mag-isa siya sa dilim. 6 na taong gulang siya nang una siyang makita sa baybay ng Sitio Lawaan, walang kahit sinong kasama, hubad, nanginginig, at balot ng asul na lusak ang katawan. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Wala ring magulang na naghanap. Ang sabi ng matanda sa baryo, isinuka raw siya ng dagat. Pero hindi ito basta dagat lang. May mga kwento-kwento noon, tungkol sa asul na bakunawa, isang dambuhalang nilalang sa ilalim ng tubig, may pakpak ng paniki at mga matang tulad ng buwan sa gabi. Matagal na raw itong hindi nagpapakita hanggang dumating si Alon. Bakit parang hindi siya normal? Bulong ng isa sa mga kapitbahay. Bakit ang lamig-lamig ng balat niya kahit tirik ang araw? Hindi man sabihin ng diretsyo, ramdam ni Alon ang pagkailang ng mga tao. Palagi siyang pinandidirihan, tinutuksong anak ng halimaw, at tinataboy palayo ng mga bata. Tanging si Liksi lang, isang payat, bungisngis, at matapang na batang babae, ang naging kaibigan niya. Si Liksi ang nagturo sa kanya kung paano maglaro, paano ngumiti, at paano ipikit ang mata para makalimutan, kahit sandali ang sakit ng mundo. Hindi mo kailangang maging normal para mahalin, sabi ni Liksi minsan, habang pinupunasan ang sugat sa tuhod ni Alon. Minsan, yung mga kakaiba sila pa ang may misyon. Sa ilalim ng araw, nagiging parang normal na bata si Alon. Naglalaro sila sa tabing dagat, umaakyat ng punong mangga, at nagkukulitan sa ilalim ng ulan. Pero sa bawat pagtatapos ng araw, bumabalik ang malamig na katahimikan. Tuwing gabi, may mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Minsan, nakita ng isang mangingisda si Alon na naglalakad sa gitna ng dagat, tila hindi lumulubog. Isang beses naman, may mga patay na isda sa ilog, lahat asul ang mata, tila nilunod ng sariling kaluluwa. Sa tuwing tatanungin si Alon tungkol dito, wala siyang sinasabi. Tahimik lang siyang tumitingin sa malayo, sa direksyon ng tubig, na parang may naririnig siyang hindi natin maririnig. Isang gabi, habang natutulog sa kubong inampon sa kanya ng matandang manghihilot, nagising siya sa kakaibang tunog, tila ungol na may kasamang iyak, humahalo sa alon ng dagat. Bumangon siya at tinahak ang daan papunta sa baybayin. Sa ilalim ng buwan, nakita niya ang kanyang refleksyon sa tubig, pero hindi iyon ang kanyang mukha. Ito'y isang nilalang na may balat na tila bato sa ilalim ng dagat, may mata na kasing asul ng langit tuwing tag-ulan, at ngipin na parang sa ahas. Tumayo si Alon, nanginginig, habang unti-unti siyang lumalapit sa tubig na para bang may humihila sa kanya. Kinabukasan, natagpuan siya ni Liksi, basang-basa at nanginginig sa gilid ng ilog. Wala siyang matandaan. Pero mula noon, nag-iba na siya. Mabilis na ang kanyang takbo, mahigpit ang hawak sa kahit anong bagay, at tuwing tinatawag ng dagat, napapatayo siya na parang hinihipnotismo. May mga nagsimulang mawala sa baryo. Una, isang tandang. Sumunod, isang pusang itim. Hanggang isang gabi, isang mangingisda ang hindi na bumalik. Ang huling nakita sa kanya ay ang kanyang bangka, na palutang-lutang sa may ilog, may bakas ng asul na likido sa gilid. Lahat ay natakot. Muling nabuhay ang matandang alamat ng bakunawa. Baka siya nga yun, baka siya ang anak ng halimaw, bulong ng ilan. Kahit si Liksi, napansin na rin ang pagbabago. Tuwing hawak siya ni Alon, para siyang nilalamig hanggang buto. Pero kahit na ganun, hindi siya bumitaw. Mahal niya ang kaibigan niya. At handa siyang ipaglaban ito. Hanggang isang gabi, sumiklab ang lahat. Habang may bagyong papalapit at ang Alon ay parang galit na dambuhala, biglang nawala si Alon. Naiwan lang sa kama ang isang patak ng asul na tubig. Mabilis na naghanap si Liksi.
Tinawid ang ulan, tinahak ang gubat, at sa huli, dumiretso sa baybayin. Doon niya nakita ang isang tanawin na hinding-hindi niya makakalimutan. Sa gitna ng dagat, may isang dambuhalang aninong paikot-ikot sa ilalim ng tubig. At sa ibabaw nito, nakatayo si Alon, mataas, tuwid, at walang bakas ng takot. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagbabago, ang balat niya ay nagiging parang baluti, at mula sa kanyang likod ay tila may tumutubong something, tila pakpak. Mula sa likod ni Lixie, isang matandang babae ang lumapit. Siya ang albularyo ng baryo, at may hawak itong lumang aklat at mutya. Hindi siya basta bata, bulong nito. Isinuka siya ng bakunawa dahil hindi niya kayang kainin ang sarili niyang anak. Anak, bulong ni Lixie habang bumabagsak ang luha sa kanyang pisngi. Hindi natin alam kung siya ang magliligtas o siya ang tuluyang wawasak sa atin. At sa sandaling yon, biglang tumingin si Alon kay Lixie. Diretso, matalim, at puno ng lungkot na parang alam niyang wala nang balikan. Pero isang tanong ang bumabalot sa gabing iyon, kung isinuka ka ng isang halimaw, ibig bang sabihin hindi ka dapat sa mundong to? O baka ikaw ang nilikhang panlaban sa mas malalim pang kadiliman? Simula ng gabing iyon sa dagat, hindi na naging pareho ang lahat. Si Alon, na dating tahimik at mapagmasid, ay lalong naging mailap. Hindi na siya pumupunta sa kubo ni Lixie. Hindi na rin siya nakikitang naglalaro sa tabing dagat o umaakyat sa puno ng mangga. Sa halip, madalas siyang makita ng mga mangingisda sa may batuhan, nakaupo, nakatitig sa Alon na para bang may hinihintay. O tinatawag. May mata siya ng isang matandang halimaw, bulong ng matandang si Doro, habang umiinom ng kapeng mais. Hindi yan bata. Pero para kay Lixie, si Alon ay si Alon pa rin, kaibigan niya, kahit takot na rin siyang lumapit. May bahagi sa puso niya ang nagsisigaw ng pangunawa, pero may isa ring bahagi na nagsasabing, umalis ka na habang kaya mo pa. Nagsimula na ring magtanong ang mga matatanda. May mga galos ang ilang alagang hayop. May nahuhuling anino sa dilim. At sa gitna ng gabi, may naririnig na mga awit na hindi kayang ulitin ng kahit sinong tao, boses na galing sa ilalim ng lupa o sa dulo ng hangin. Isang madaling araw, bumisita sa baryo ang isang misteryosong babae. Nakasuot siya ng kupas na puting balabal, may buhok na mahaba't kulay abo, at may matang tila kayang tumagos sa puso mo. Siya'y tinatawag na Lakambini, ang diwata ng hilaga, tagapagtimbang ng mga nilalang na nalilihis sa daan. Pinatawag niya si Alon. Walang sumubok humarang, sapagkat ang presensya ni Lakambini ay hindi mapaglabanan, tulad ng hanging dumarampi sa iyong balat nang hindi mo namamalayan. Sa ilalim ng punong balete, nagsalita si Lakambini habang nakatitig sa bata. Alon, hindi mo kasalanan kung bakit ka isinuka ng bakunawa. Pero hindi rin ibig sabihin noon na ligtas ka sa misyon ng iyong dugo. Tahimik lang si Alon. Pero sa mga mata niya may pilit na pag-unawa. May dugo kang hindi mula sa mundong ito, patuloy ni Lakambini. Ang iyong ama ay isang dakilang nilalang, isang tagabantay ng karagatan. Ngunit ang iyong ina napatingin si Lakambini sa lupa. Siya'y isang nilalang na nilamon ng uhaw sa dugo. Aswang, tanong ni Alon sa unang pagkakataon na nagsalita siya ng buo sa harap ng iba. Tumango si Lakambini. Hindi basta aswang, kundi ang unang aswang. Ang halimaw ng dilim, ang ginising ng kasakiman at puot. Si Inang Sila na sa ngayon ay muling nagbabalik. Lumamig ang hangin sa paligid. Mula sa kanyang balabal, inilabas ni Lakambini ang isang maliit na kabibe, makintab, tila buhi, at umiilaw ng bughaw tuwing dumidikit sa balat ni Alon. Ito ang mutya ng laot. Tanging mga isinilang mula sa karagatan ang maaaring humawak nito. Isa itong proteksyon at paalala. Nang hawakan ni Alon ang mutya, biglang bumigat ang paligid.
Para siyang hinihila sa ilalim ng tubig, nakakarinig ng mga boses, malalalim, bulong, at pamilyar. Alon, tinig ni Lixie mula sa likuran. Ano to? Anong nangyayari sa'yo? Hindi siya makasagot. Tumayo si Alon, at sa unang pagkakataon, kita sa kanyang katawan ang pagbabago, parang may dumadaloy na liwanag sa kanyang mga ugat. Pero hindi siya natutuwa. Natatakot siya. Ayoko nito, bulalas niya. Ayoko maging halimaw. Lumapit sila Kambini. Hindi ka halimaw pero nasa iyong dugo ang kakayahang maging isa. Nasa iyong kamay kung saan ka papanig. Sa mga sumunod na araw, dinala si Alon sa gilid ng gubat, sa isang lihim na lugar kung saan ang mga diwata, espiritu, at tagapagbantay ng kalikasan ay nagsasanay ng mga nilalang na kagaya niya. Tinawag itong lihim na duyan. Hindi ito nakikita ng mga ordinaryong tao, nakatago ito sa pagitan ng oras at ulap. Doon, natuto si Alon magpigil ng galit. Natutunan niyang marinig ang bulong ng tubig, ang tibok ng lupa, at ang buntong hininga ng hangin. Pero sa kabila ng lahat, may bahaging tumatanggi. Araw-araw, tumatakbo siya sa gabi, palayo sa kampo, palapit sa dagat. Gusto niyang itanong sa Alon, bakit ako? Bakit hindi na lang ako nalunod noon? Hanggang isang gabi, habang nagpapahinga sa ilalim ng punong may sinag ng buwan, lumapit si Lixie, dala ang lumang laruan nila. Isang kahoy na barko na sabay nilang ginuguhit ng pangalan noong masaya pa ang lahat. Hindi mo kailangang tapusin to mag-isa, bulong ni Lixie. Kahit anong mangyari, andito lang ako. Pero bago pa sila makapag-usap pa ng mahaba, yumanig ang lupa. May nagbabagang hangin mula sa timog. Tumakbo ang mga diwata. Nagtago ang mga espiritu. Sila Kambini, biglang tumayo at binigkas ang isang lumang dasal. Siya'y gumising na, anya. Si Inang sila bumalik na mula sa ilalim ng mga bangkay. Sa malayo, sa kabilang burol, may nakita silang usok na kulay pula. Mula sa likod nito, may isang aninong lumulutang, may mahahabang buhok at katawan ng ahas, at mga matang pulang-pula, parang sinindihang uling. At sa mga matang iyon, nakita ni Alon ang katotohanan, hindi siya isinumpa kundi siya ang tanging nilalang na kayang tapatan ang ina niyang demonyo. Ngunit kaya ba niya? O baka sa dulo siya rin ay lamunin ng dugo ng kanyang pinanggalingan? Hindi agad nakaalis si Alon sa kinatatayuan niya. Nakatitig lang siya sa malayo, sa usok na unti-unting nilalamon ang kalangitan, habang ang pulang liwanag ay lumalakas sa bawat segundo. Naroon siya, ang nilalang na tinatawag nilang Inang sila. Ang kanyang ina. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang katotohanang anak siya ng halimaw, o ang takot na baka sa huli hindi niya ito kayang labanan. Sa mga mata ni Lixie, halatang nabigla rin siya. Pero hindi siya umatras. Umabot ang kamay ni Lixie sa braso ni Alon. Huwag kang matakot, mahinang bulong niya. Nandito lang ako. Pero paano kung tama ang sinasabi ng lahat? Paano kung kahit si Lixie ay hindi niya kayang protektahan? Hindi lang ito laban ng kabutihan at kasamaan. Laban ito ng dugo. At tila sa bawat pintig ng puso niya, may tinig na nagsusumigaw sa kanyang isipan, bumalik ka sa dagat. Sumama ka sa ina mo. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Sa gitna ng kampo, habang ang mga diwata at bantay ay nagtatayo ng mga panangga at nagdarasal ng sinaunang dasal, tahimik lang siyang nakaupo sa tabi ng ilog. Sa ibabaw ng kanyang palad, nandoon pa rin ang mutya ng laot, kumikislap sa bughaw na liwanag. Malamig sa balat, pero tila may init na nanggagaling sa loob, parang sinisindihang alaala. Bigla niyang naalala ang mukha ng isang babae sa panaginip. Maputi ang balat, mahaba ang buhok, at may mata na parehong mapagmahal at mapanganib. Sa panaginip na yon, hinawakan siya ng babae at bumulong,
hindi kita isinuko, anak. Inalis ka sa akin. Nagising siya sa tunog ng mga sanga. May kung anong gumalaw sa dilim. Mula sa likod ng mga punong kahoy, may aninong gumapang. Mababa. Mabilis. At hindi isa lang. Isa-isang nagsilabasan ang mga nilalang, itim ang katawan, mahahaba ang daliri, at may matang pulang-pula na tila laging gutom. Mga alagad ni Inang sila. Ang una ay sumugod sa bantay ng kampo. Isang matandang duwende ang agad na lumaban gamit ang liwanag mula sa kanyang baston, pero natalo siya sa dami. Nagtawag ng tulong ang iba. Mabilis na nagising ang buong kampo, mga diwata, espiritu, at tagapangalaga ng lupa ay sumabak sa laban. Si Alon, bagamat natatakot, ay hindi makagalaw. Parang pinako ang kanyang mga paa sa lupa. Nakikita niya ang kaguluhan, ang takot sa mga mata ng mga kasama niya, pero ang puso niya ay naglalaban. Dugo mo sila, bulong ng tinig sa loob ng isip niya. Hindi mo sila kaaway. Pero nang makita niyang umatake ang isa sa mga nilalang kay Lixi, bigla siyang gumalaw. Umilaw ang mutya sa kanyang kamay at para bang may kung anong enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan. Sa isang iglap, tinulak niya ang halimaw gamit ang alon ng tubig na bigla na lang sumirit mula sa ilog. Nabagsak ang nilalang sa mga bato at agad itong umurong. Napatigil ang lahat. Kahit si Lixi, tila hindi makapaniwala sa nakita. Naramdaman ni Alon ang lakas, hindi lang ito kapangyarihan. Isa itong ugnayan. Ang tubig ay sumusunod sa kanyang damdamin. Pero kasabay ng lakas, sumabog din ang alaala. Naalala niya kung paano siya iniwan sa baybayin. Ang malamig na gabi. Ang malalakas na alon. At ang tinig ng isang babae na umiiyak habang inilalayo siya mula sa isang nilalang na sumisigaw ng galit. Hindi siya isinuka ng bakunawa. Iniligtas siya nito. Dahil kahit na si Inang sila ang nagluwal sa kanya, hindi ito ang tunay na ina sa kanyang puso. Tumakbo siya papalapit kay Lixi, pinulot ito mula sa lupa. Ayos ka lang, tanong niya, habol ang hininga. Tumango si Lixi, bagamat nanginginig pa rin. Hindi mo ako iniwan, hindi kita iiwan, sagot ni Alon. Sa mga sumunod na araw, lalo pang lumalim ang kanyang pag-isip. Habang nagpapatuloy ang mga pagsasanay, habang lumalakas ang kanyang koneksyon sa tubig, habang mas lumilinaw ang ugnayan niya sa mutya, lalo rin siyang kinukwestiyon ng mga diwata. Handa ka na bang lumaban? Tanong nila Kambini isang gabi. Hindi ko alam, tapat na sagot ni Alon. Paano kung hindi ako sapat? Paano kung tulad niya rin ako? Lumapit sila Kambini at inilapat ang palad sa dibdib ni Alon. Ang dugo ay maaaring magtakda ng simula pero ang puso ang nagtatapos ng kwento. Isang gabi, habang tahimik ang lahat, muling naramdaman ni Alon ang kilabot sa hangin. Hindi na ito mga alagad. Isa lang. Isa lang ang paparating pero sapat na ang presensya nito para manahimik ang buong gubat. Tumayo si Alon, hawak ang mutya. Nakatingin siya sa direksyon ng asul na liwanag sa langit. Dahan-dahan itong bumubukas, parang siwang patungo sa isang mundong hindi sa kanila. At mula roon may boses na muling narinig. Anak, hindi ito panaginip. Hindi ito guni-guni. Bumalik ka na. Ang tahanan mo ay sa ilalim ng tubig. Hindi mo kailangang lumaban. Hindi mo kailangang masaktan. Halika at pagsasamahin natin ang ating lakas. Ang mga salitang iyon ay malamig, ngunit puno ng pang-akit. Nakakatukso. Tumulo ang luha ni Alon habang nakapikit. Ramdam niya ang mainit na kamay ni Lixi sa kanyang balikat. Alon, mahina pero matatag ang boses niya. Saan ka papanig? At sa katahimikan ng gabi, habang nakabitin ang sagot sa pagitan ng liwanag at dilim,
narinig nila ang huling bulong ng tinig sa hangin. Kapag pinili mong lumaban sa akin, ikaw rin ang wawasak sa mundong minamahal mo. Sa mga sumunod na araw, lalong lumalim ang katahimikan sa paligid ng lihim na duyan. Hindi na ito yung katahimikang mapayapa, kundi yung parang hinihintay ang pagputok ng isang matinding bagyo. Maging ang mga ibon ay bihira ng umawit. Ang mga halaman tila nalalanta kahit walang tagtuyot. At sa gabi, may mga aninong gumagalaw sa labas ng paningin, palaging nasa gilid ng liwanag. Ang mga diwata ay abalang naghahanda, gumagawa ng mga panangga, nag-ukit ng lumang dasal sa mga dahon ng puno, at nagbabantay sa paligid na parang anumang sandali ay may sasabog. Pero kahit gaano kahusay ang kanilang lakas, ramdam ang takot. Dahil ito ay hindi ordinaryong kalaban. Si Inang Sila ay hindi lang nilalang, isa siyang sinaunang puwersa na matagal nang nakatago sa ilalim ng lupa at ngayon ay nagising dahil sa galit, gutom, at pagnanasa sa paghihiganti. Sa gitna ng paghahandang ito, si Alon ay tahimik lang. Sa tuwing titignan siya ng iba, nakikita nila ang isang batang nagsasanay, kumokontrol ng tubig, lumalangoy sa ilog na parang isda, at gumagamit ng mutya ng laot na tila naging bahagi na ng kanyang balat. Pero sa likod ng lahat ng iyon, isa pa rin siyang bata. At ang bigat ng kanyang pinagdadaanan ay hindi kayang sukatin ng kahit anong kapangyarihan. Minsan, habang pinipigilan niya ang tubig na huwag bumagsak mula sa ulap sa itaas, bigla siyang tumigil. Napatitig siya sa kanyang kamay, basang-basa at nanginginig. May kung anong pamilyar sa lamig ng tubig. Parang paalala ng pagiging iniwan. Ng pagiging ibang-iba. Alon, tawag ni Liksi habang lumalapit, may dalang nilutong saging na nilaga. Kumain ka muna. Hindi ka na naman kumakain. Hindi ko alam kung may silbi pa, sagot niya habang nakayuko. Kahit anong gawin ko, pakiramdam ko hindi sapat. Kapag lumaban ako, baka mawala ang sarili ko. Pero kung hindi ako lalaban, mas maraming masasaktan. Umupo si Liksi sa tabi niya. Ilang saglit silang walang imikan. Hanggang sa ilagay niya ang pagkain sa tabi ni Alon at mahinang nagsalita, "Alon, noong una kitang nakita, takot din ako. Iba ka. Hindi kita maintindihan. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas nakikita ko yung totoo sa'yo. Hindi ka halimaw. Hindi ka siya. Kahit gaano kalakas ang dugo niya sa loob mo, mas malakas pa rin ang kabutihang pinili mong yakapin." Napapikit si Alon. Sa simpleng mga salitang yon, parang may pader na nabasag sa loob niya. Pero kasabay nito, biglang lumamig ang hangin. Isang pamilyar na panginginig ang dumapo sa paligid. Ang ilog na dati dumadaloy ay tila tumigil. Ang mga alitaptap ay nagliwanag ng pulang apoy. Sa taas ng ulap, may gumuhit na itim na kidlat. Tumakbo palabas ang mga bantay. May paparating, sigaw ng isang diwata. At sa gilid ng gubat, lumitaw ang isang nilalang, matangkad, nakabalot sa putik. May mga mata na parang apoy, at may kasamang mga nilalang na kalahating tao, kalahating hayop. Hindi pa man sila umaatake, pero ang presensya nila ay parang nakakalunod. Sila Kambini ang unang humarap. Mga alagad ni sila. Hindi pa panahon ng digmaan. Umalis kayo sa lupain ito. Ngunit mumisi ang isa sa mga nilalang. Wala nang panahon. Ang dilim ay bumangon na. At ang anak niya ay narito. Sabay-sabay silang tumingin kay Alon. Napaatras siya. Maging ang mutya sa kanyang kamay ay nag-init, tila binalaan siya. May isang nilalang na biglang sumugod, mabilis, halos hindi makita. Ngunit bago pa ito makarating sa kanya, sumabog ang tubig mula sa ilog at tinangay ito palayo. Humawak si Alon sa lupa. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Pero hindi siya umatras.
Sa unang pagkakataon, kahit na inilid ang luha sa kanyang mga mata, tumayo siya at sumigaw, "Hindi ako sa inyo. Hindi ako halimaw." Pero sa halip na umatras, umiti lang ang nilalang. Hindi mo kailangang maging halimaw para maging kasangkapan. Ang puso mo, bata, ay mahina. Biglang may sumabog na itim na usok sa paligid. Nawala ang mga nilalang. Panandali ang katahimikan. Ngunit ang epekto ng presensya nila ay nanatili. Kinabukasan, nakita nilang tuyo ang ilog. Patay ang ilang halaman. At ang pinakamasakit, wala na si Janara, isang batang diwata na kaibigan nila. Kinuha siya ng dilim. Doon napuno si Alon ng galit. Ngunit sa halip na sumigaw o sirain ang lahat, tahimik lang siyang lumuhod at hinawakan ang tuyong lupa. Umiiyak siya, hindi lang sa pagkawala ni Janara, kundi sa katotohanang hindi pa man nagsisimula ang laban, may nawawala na. Hindi pa tapos, bulong ni Lixie habang yakap siya. Pero hindi mo na kailangang mag-isa sa laban na to, kahit hindi niya sabihin, alam ni Alon, malapit na ang huling sandali. Ang hangin ay palamig ng palamig. Ang tubig ay unti-unting tumitigas. At sa gabi, naririnig na niya ang tinig ng kanyang ina sa kanyang mga panaginip. "Anak, pagod na ako sa dilim. Ikaw lang ang makakapagpalaya sa akin." Ngunit ang tanong, totoo ba yon? O isa lang yon sa maraming kasinungalingan ng isang nilalang na marunong umiyak para makalapit? Hindi pa panahon ng laban. Pero oras na ng desisyon. At sa dilim ng gabi, habang ang mga bituin ay parang nawawala na sa langit, alam ni Alon sa puso niya, ang susunod na galaw ay makakapagbago ng buong mundo. Ang gabi ay parang gumagapang sa balat, malamig, mabigat, at parang may binubulong sa bawat paghinga ng hangin. Sa gitna ng lihim na duyan, lahat ay abala pa rin sa paghahanda. Ang ilan ay nag-ukit ng mga panangga sa katawan ng mga punong kahoy, ang iba naman ay nagdadasal gamit ang sinaunang wika na hindi maintindihan ni Alon. Pero kahit maraming tao sa paligid, pakiramdam niya ay nag-iisa pa rin siya. Hindi dahil wala siyang kasama kundi dahil may bumabagabag sa puso't isipan niya. Simula nang madukot si Janara ng mga alagad ni Inang Sila, hindi na siya mapakali. May bahagi sa kanya na gustong sumugod, iligtas ang kaibigan, tapusin na ang lahat. Pero may isa ring tinig sa loob niya na nagsasabing, ano kung isa ka sa dahilan ng pagkawalang yon? Habang nakaupo sa may ilog, dumating si Lixie. Bitbit niya ang balabal ni Alon na naiwan sa puno. Umupo siya sa tabi ng kaibigan, pero tahimik lang muna sila. Ilang minuto bago nagsalita si Alon. "May tanong ako pero baka ayaw mong marinig ang sagot." Napatingin si Lixie sa kanya. "Subukan mo. Alam mo bang anak ako ni Sila bago pa dumating sila Kambini?" Hindi agad sumagot si Lixie. Tumingin siya sa ilog at saka mahinang bumuntong hininga. Doon, para bang may sumampal kay Alon. Tumayo siya, hindi makatingin sa mata ng kaibigan. "Bakit hindi mo sinabi?" "Dahil ayokong matakot ka sa sarili mo. Ayokong isipin mong hindi ka karapat-dapat mahalin." Hinabol ni Lixie ang kamay ni Alon pero iniwas niya yon. "Iyon ba ang dahilan kung bakit hindi mo ako iniwan?" tanong ni Alon, paos. "Dahil naawa ka? Dahil gusto mong subukang iligtas ang halimaw?" "Hindi ka halimaw, Alon," sigaw ni Lixie, nangingilid ang luha. "Alam kong may bahagi sa iyo na madilim, pero nakita ko rin ang batang lumaban para sa akin. Yung batang lumuluha kapag may nawawala. Yung batang gustong magmahal pero hindi alam kung paano." Tumahimik muli ang paligid. Humupa ang hangin, ngunit hindi ang bigat sa pagitan nila. Hindi alam ni Alon kung mas nasaktan siya sa pagkatuklas na may tinago si Lixie, o sa katotohanang hindi niya na alam kung sino ang pwedeng pagkatiwalaan.
At parang sinadya ng tadhana, sumabay pa sa gulo ng kanyang loob ang biglang pag-ikot ng hangin. Umalinggaw ang sigaw mula sa tor ng bantay. May bumukas na lamat. Lamat. Isang siwang sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng dilim. Matagal nang sarado ang mga yon, pero isa lang ang ibig sabihin ng pagbubukas nito, may nilalang na malapit ng tuluyang lumipat sa ibabaw. Agad silang tumakbo papunta sa tor. Sa malayo, kita ang asul na apoy na bumubukal mula sa lupa, paikot sa isang burol. Ang mga diwata ay nagtipon, at sila Kambini ay nagtatali ng mutya sa kanyang braso. Kailangan nating isara ang lamat, utos niya. Kung hindi, makakapasok ang tagalagas, isang nilalang na kumakain ng buhay ng lupa at mga alaala ng tao. Pero paano? Tanong ni Alon. Hindi pa ako handa, hindi ikaw ang magsasara, putol nila Kambini. May isang nilalang na kayang harangan ang pagbubukas. Isang dating tagapagbantay ng laot. Bumukas ang pinto ng silid serbisyo. Mula roon, lumabas ang isang matandang lalaki, payat, puti ang buhok, at may balat na parang kinain ng asin. Mabagal ang lakad niya, pero malalim ang titig. Siya si Dayo, sabi nila Kambini. Ang ama ng Bakunawa. Napaurong si Alon. Kung siya ang ama ibig sabihin, tumango si Dayo. Ako ang lolo mo, Alon. Hindi agad makagalaw si Alon. Parang sandaling tumigil ang mundo. Isang matandang nilalang, nakaligtas sa panahon, at ang unang tagapangalaga ng laot, kamag-anak niya. Hindi ko pinigilan si sila noon, wika ni Dayo habang nakatitig sa asul na apoy. Nagmahal siya ng nilalang mula sa lupa, at pinili niyang umalis sa ilalim ng dagat. Pero nang mamatay ang ama mo nabaliw siya. Ginusto niyang ipaghiganti ang lahat. Pero hindi ako sumama sa kanya. Ako ang nag-inat sa mutya. Ako ang nagbantay sa mga lamat. Dahil alam kong darating ka. Hindi alam ni Alon kung anong mararamdaman. Masaya ba siya? Galit? Natatakot? Bakit ako? Tanong niya. Bakit ako ang kailangan? Dahil ikaw ang tanging nilalang na may dugo ng liwanag at dilim. Ikaw lang ang makakabasag sa sumpa. Pero, ikaw rin ang maaaring bumuo muli ng mas masahol pang nilalang kung mali ang iyong desisyon. Bumigat ang hangin. Tumingin si Alon kay Liksi. Tapos kay Dayo. At sa huli sa mutya ng laot. May isa pang bagay, dagdag ni Dayo, tila nag-atubiling magsalita. Ang totoo, hindi ka lang anak ni sila. Isinilang ka hindi para iligtas ang mundo, kundi para buksan ang daan ng bagong panahon. Anong ibig mong sabihin? Ang mutya ng laot ay susi. Nanginginig ang kamay ni Alon. At bago pa siya makatanong muling yumanig ang lupa. Mula sa asul na apoy, may lumitaw, isang anino, nakabalot sa itim na ulap, may mga mata na walang puti, at may ngiting puno ng kirot. Isang boses ang lumusot sa kanilang mga isip. Anak, malapit na tayong magkasama. Ang mundo ay pagod na. Oras na para muling magsimula. At sa sandaling yon, napagtanto ni Alon, ang giyera ay hindi lang labanan ng buhay at dilim kundi labanan sa loob ng kanyang puso. Ang lupa ay umaalon, tila humihinga ng sarili nitong takot. Ang langit ay dumilim, hindi dahil sa gabi, kundi sa ulap ng usok na nagmumula sa pumutok na lamat. Ang asul na apoy ay naging itim, at mula roon, lumitaw si Inang Sila. Hindi siya sumigaw. Hindi siya naggalit. Pero ang presensya niya ay mas malakas pa sa sigaw, tahimik, malamig, at bumabalot sa buong paligid na parang hamog ng kamatayan. Nakahawak si Alon sa mutya ng laot. Sa bawat hakbang niya palapit sa nilalang na dating tinawag na kanyang ina, nararamdaman niyang gumugulo ang kanyang dibdib. Halos hindi siya makahinga.
Hindi lang dahil sa takot kundi dahil sa bigat ng tanong sa kanyang puso, kaya ko ba talaga ito? Alon, tawag ni Inang sila, mahinang boses pero umaalingaw-ngaw sa buong gubat. Anak, sa wakas, nandito ka na. Tumingin si Alon kay Liksi na nasa likuran niya, hawak ang balaraw na may ukit ng lumang panalangin. Tumango ito. Walang salitang kailangan. Alam nilang pareho, ito na ang oras. Hindi mo kailangang lumaban sa akin, patuloy ni sila. Ang mga tao, hindi ka kailanman tinanggap. Ako lang ang sayo. Dugo ko, laman ko. Balik ka sa kung sino ka talaga. Umusok ang paligid. Tumindig sila sa ibabaw ng basag na lupa, habang ang mga aninong sumusunod sa kanya ay gumagapang palapit. Mga nilalang na nawalan ng kaluluwa, dating tao, dating diwata, ngayoy mga katawan na walang sarili. Tumigil ka na, sigaw ni Alon. Hindi mo ako pag-aari. Napangiwisi sila. Kung gayon ikaw ang una kong sisirain. Bago pa siya makalapit, inihagis ni Alon ang mutya sa hangin at sumigaw. Laot, iligtas mo kami. Sumabog ang liwanag mula sa mutya. Tumama ito sa katawan ni sila. Napaatras ang halimaw, napasigaw, at ilang saglit, parang nabasag ang balat niya, isang manipis na bitak sa kanyang dibdib, kung saan sumilip ang kulay pilak na ilaw. Nagtaka si Alon. Ano yon? Ilaw. Sa loob ng isang halimaw. Muli siyang sumugod, kasama si Liksi at ang mga tagapangalaga. Sa bawat galaw ni Alon, umaalon ang tubig mula sa lupa. Sa bawat hampas ni Liksi, lumalaban ang hangin. Pero kahit ganoon, masyado pa ring makapangyarihan si sila. Isa-isang nagbagsakan ang mga diwata. Tumilapon si Dayo, duguan ang noo. At sa gitna ng kaguluhan, bumagsak si Liksi. Liksi, sigaw ni Alon habang nilalapitan siya. May tama sa tagiliran ang kaibigan at halos hindi na makahinga. Kailangan mong tapusin to, bulong ni Liksi nang hihina. Hindi ako ang mundo, Alon, pero kung mawala man ako, may halaga pa rin ang lahat ng pinaglaban natin. Umiyak si Alon. Gusto niyang huminto. Gusto niyang iwan na lang lahat at tumakas. Pero hindi na siya ang batang tinatawag na anak ng halimaw. Siya ngayon ang tanging may kakayahang pumili kung magpapatalo sa madilim na dugo o pipiliin ang ilaw. Muling tumayo si Alon. Nilapitan niya si Inang sila na ngayoy nakatitig lang sa kanya. Hindi ito umatake. Hindi rin siya gumalaw. Bakit mo ako iniwan? Tanong ni Alon, halos hindi niya alam kung galit o lungkot ang nangingibabaw. Saglit na natahimik si sila. Tumulo ang isang luha mula sa kanyang mata, itim, parang langis. Dahil alam kong hindi mo ako kayang tanggapin kapag nakita mo kung sino talaga ako. Pero ikaw ang ina ko, halimaw ang ina mo, Alon. At mas mabuting mawalan ka ng ina kaysa maging halimaw din. Doon, sa gitna ng digmaan, nakita ni Alon ang isa pang katotohanan. Hindi sila ang halimaw dahil pinili niyang maging isa. Naging halimaw siya dahil sa sakit, sa pagkamatay ng ama ni Alon, sa pagkakait ng mundo, sa pagkalimot ng langit. Hindi na siya iniligtas ng sinuman kaya pinili na niyang sirain ang lahat. Hindi siya masamang ina. Isa siyang inang nasaktan ng husto. Ngunit kahit ganoon, kailangang matapos ang lahat. Humawak si Alon sa kanyang dibdib, kung saan nagliwanag ang mutya ng laot. Dahan-dahan itong sumanib sa kanya, at unti-unting naging liwanag ang kanyang balat, ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga salita. Sapat na. At sa isang huling galaw, inilapit niya ang kanyang palad sa puso ni sila. Sumigaw ang halimaw, hindi sa sakit, kundi sa pagbitaw. Sa huling sandali, nakita ni Alon ang ina niya, hindi bilang nilalang, kundi bilang babae. Mapagmahal. Nawalan. Napagod.
At sa isang pagsabog ng liwanag, nawala si sila. Nabura ang mga anino. Tumigil ang pagyanig. Tahimik. Sa gitna ng guho, lumuhod si Alon. Hinanap niya si Lixie. Duguan. Walang malay. Pero humihinga. Nilapitan siya ni Dayo, nang hihina pero nakatayo. Nagawa mo, apo. Pumili ka. Pero bago pa sila makapagpahinga, may biglang lumamig sa paligid. Mula sa labi ng lamat, may isang bagong puwersa na tila gumagalaw. Isang liwanag na hindi bughaw. Hindi dilim. Kundi ginto. Tumayo si Alon, hawak pa rin ang mutya na ngayon ay hindi na kumikislap. Napakunot ang kanyang noo. Dayo, mahina niyang tanong, ano to? Napatingin si Dayo sa siwang. Tumigas ang mukha. Yan ay hindi na si sila. At sa ilalim ng bagong liwanag, isang anino ang bumangon. Hindi babae. Hindi halimaw. Isang nilalang na hindi kilala ng kasaysayan. Hindi isinilang. Hindi nilikha. Kundi isinakripisyo para sa bagong panahon. Sa pagbangon ng bagong anino mula sa lamat, huminto ang mundo ni Alon. Ang kanyang puso, bagaman bagong buo, ay muling nabiyak. Akala niya natapos na. Akala niya ang pagkatalo kay Inang Sila ang wakas ng lahat. Pero ngayon, malinaw na iyon lang ang simula. Ang nilalang ay hindi katulad ng mga aswang o engkanto na kanyang nakilala. Wala itong mukha, pero may mata. Wala itong bibig, pero may tinig na naririnig ng direkta sa puso. Alon, ikaw ang pumili. At dahil sa pagpili mo, isinilang ako. Ang mutya sa kanyang kamay ay naging abo, at sa hangin ay unti-unting nawala. Napaluhod si Alon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng pananagutan. Ang kanyang desisyon na patawarin si Inang Sila, na bigyang tapos ang pagdurusa sa halip na wasakin ito, ay nagbukas ng bagong pinto. Anong klaseng nilalang ka? Bulong niya, habang unti-unting umuusad ang anino papalapit. Ngunit bago pa ito makalapit, humarang si Dayo, hawak ang isang lumang baston na kumikislap sa liwanag ng bagong buwan. Hindi ka pa handa, apo. Hindi mo kailangang harapin ito mag-isa. Sa likod ni Alon, umubo si Lixie. Mahina pero gising. Hindi ka kailanman mag-isa, di ba sabi ko sayo? Sa oras na yon, hindi digmaan ang sumunod. Kundi panibagong katahimikan. Ang anino ay hindi umatake. Tumigil ito sa gilid ng lamat at dahan-dahang lumubog pabalik sa kailaliman. Isang mensahe lang ang iniwan, sa bawat liwanag na pipiliin, may aninong isisilang. Babalik ako, Alon. Sa tamang panahon. Makalipas ang mga araw, unti-unting bumalik sa normal ang mundo ng mga taga-bukal. Nawala ang mga aninong gumagala sa gabi. Bumalik ang linaw sa ilog, at ang hangin ay muling naging magaan. Si Alon ay nanatili. Hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang anak ng isang ina na minsang minahal at nasira ng mundo. Isa siyang binatilyong hindi natakot sa dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat, sapagkat natutunan niyang hindi ito sumpa, kundi paalala. Araw-araw, binibisita niya ang lugar kung saan huling lumubog ang anino. Tahimik lang siya roon. Minsan, dala ang isang bulaklak. Minsan, isang dasal. Si Lixie naman, kahit may pilat na sa tagiliran, ay nanatiling malapit sa kanya. Pag ako naging diwata, biro nito minsan, habang nagpapahinga sa ilalim ng puno, gusto ko yung may pakpak. Hindi lang mga tungkod at dasal. Naiisip ko pa rin minsan, sagot ni Alon, kung bakit ako. Dahil wala nang iba, sagot ni Lixie. At dahil ikaw lang ang may lakas ng loob na piliin maging tao, kahit pwede kang maging halimaw. Tumawa si Alon, pero may kirot sa mata.
Hindi ako bayani. Pero naging ikaw. At sapat na yon. Bumalik rin si Dayo sa bundok Apob, dala ang basag na baston na minsang pinanghawakan ng mga albularyo. Ipinasa niya ito kay Alon isang umaga, habang tinuturo kung paano magtimpla ng gamot mula sa ugat ng marayong damo. Hindi mo kailangang maging albularyo, ani Dayo. Pero kailangang may natitira pa ring nag-aalaga sa lupa, sa hangin, at sa kwento ng mga lumang nilalang. Kwento, tanong ni Alon. Dahil kung hindi natin ikukwento ang totoo baka sa susunod, kalimutan na natin kung sino talaga ang halimaw. Dumaan ang mga buwan. Tahimik na ang bukal, pero sa bawat ulap na dumadaan sa buwan, ramdam pa rin ni Alon ang gumagalaw sa ilalim ng lupa. Hindi na takot ang nararamdaman niya kundi pag-unawa. Ang bawat gabi ay hindi na banta, kundi paalala na ang dilim ay bahagi ng lahat. Minsan, may mga batang nagtatanong sa kanya, totoo ba yung asul na bakunawa? At palagi niyang sagot. Pero hindi sa langit siya nakatira. Sa puso ng mga taong nakakalimot kung paano magmahal. At kapag tumatahimik ang gabi, naririnig niya ang boses ni Inang Sila sa hangin. Hindi bilang halimaw, kundi bilang ina. Mahal kita. Hindi siya ang pinakamatapang. Hindi siya ang pinakamalakas. Pero siya ang pumili at sa pagpili niya, nabago ang takbo ng isang sumpa. At kung may aral mang maiiwan ang kwentong ito yon, hindi lahat ng isinuka ng dilim ay masama. Minsan, ang tinanggihan ng mundo ay siya ring may kakayahang baguhin ito.